Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 28, 2026. Nandito tayo sa SM North EDSA. Dito yan sa may Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Felix Avenue, San Isidro, Cainta, Rizal. Naku po, Cainta, Rizal pala. Take note niyo po ito, 0919783000 at sa phone number na 0919-278-3000 din po. O sa kaagapay sa kalusugan hotline, 0969-610-8133. O kaya naman, pwede rin kayo sa social media account ng DZMF Teleradio at sa kaagapay sa kalusugan. Babasahin namin po yan. Maya-maya lamang po ng coffee. Kagapay sa kalusugan sa DZMF. Dumako naman po tayo sa ating pong balitang pangkalusugan at ito na nga ang ating kaagapay health update. Kagapay sa kalusugan health update. Health update. World Health Organization naglabas ng bagong global guide laban sa hepatitis. PhilHealth kinalampag na dagdagan ang benepisyo para sa mga sakit sa atay. Gamot para sa pangangati ng balat dulot ng sakit sa atay, aprobado na sa Amerika. Naglabas ang World Health Organization or WHO ng kauna-unahang Global Implementation Handbook. Ito'y para pabilisin ang aksyon ng iba't ibang bansa laban sa hepatitis C at D, ang dalawang pangunahing sanhi ng madalang sakit sa atay. Ayon sa WHO, tayo din ang bagong gabay na palawakin ang access sa testing, gabutan at prevention program dahil ang mas organisado at sistematikong public health approach. Sa pinatuling datos, tinatayang mahigit 300 milyon na tao sa mundo ang may hepatitis. Umaabot naman sa 1.3 milyon ang pagkamatay kada taon dahil sa mga komplikasyon tulad ng liver cirrhosis at liver cancer. Ibig sabihin, kahit mayroon ng bakuna at epektibong gamutan, marami pa rin ang hindi natutukoy at hindi nagagamot. Dahil dito nananatiling silent ang hepatitis sa maraming komunidad. Tahimik ito sa simula, ngunit mapanganib kapag napabayaan. Kaya pinaalala ng mga eksperto na magpatuloy, magpabakuna at pangalagaan ang kalusugan ng atay dahil kadalasan walang nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. Kagapay sa kalusugan sa DZMF. Umigting ang panawagan ng mga advocacy group at mga doktor sa PhilHealth na palawakin ang kasalukuyang benefit packages para sa mga pasyenteng may liver cancer at hepatitis sa bansa. Binigyang diin ng mga eksperto na masyadong mababa ang natatanggap na tulong pinansyal ng mga pasyente kumpara ito sa tunay na gasto sa operasyon at mga gamot sa atay. Patay sa ulat, maraming Pilipino ang hindi nakapagpapatuloy ng gamutan dahil sa kakulangan ng pera. Kaya naman itinutulong na isama sa benefit package ang mas malawak na coverage para sa liver transplant at mga bagong uri ng chemotherapy. Ayon kay Dr. Jeneline Ponte, ang liver cancer ay pang-apat na sa pinaka-nakamamatay ng kanser sa Pilipinas. Dinagdag pa ni Ponte na pinitalang sapat na tulong mula sa gobyerno upang mabawasan ang 32 Pilipinong namamatay araw-araw dahil dito. Inaasahan agad na maglalabas ng bagong gabay ang PhilHealth upang masigurong mas maraming Pilipino ang makaaksyon sa mga halagang pagsusuri para sa kalusugan ng atay. Kagapay sa kalusugan sa DZMF. Bagong gamuan para sa primary biliary cholangitis ng chronic liver disease. Dahil dito, may panibagong pag-asa para sa mga may sakit sa atay. Ang gamot na tinatawag na Lisaboy ay pagtikulat ng tungkol sa matinding mga liver disease na karaniwang nararanasan ng mga pasyente. Isa itong simptomas na matagal nang walang direktang ulan. Ayon sa ulat, nagkakaroon ng gamot sa
hindi maging ang abala sa pagtulog ng mga pasyente. Max Mahalagang of 3K. sa paggamot ng liver diseases, lalo na sa marami sa mga kasalukuyang gamot ay hindi direktang tinutugunan ang dapat Galing siya ng library. Kasi sa honors program. Ay, oo. So, Gagapos sa kalusugan. push ko lang. Ako pala, feeling ko ako. Ako yun. So, ito, Hindi na muna natin patatagalin at sa atin na po nga ipakikilala ang ating po nga pamakinang hepatitis D, E. Kasi yung hepatitis B and hepatitis C may certain medication. Talagang hindi siya nawawala unless, lalo na kung chronic. Kasi dalawa yan, isang acute, isang chronic. Pag chronic, yun yung kailangan ng gamutan ng antiviral drug. But, dito sa limang ito, kasama na yung toxin hepatitis, and autoimmune hepatitis natin. Kailangan talaga ng liver aid pro. Kasi, kalakarangan ng yung toxin. Pinoprotektahan niya, yes. And then, yung tawag dito, yung blood regeneration, yun nangyayari. Kasi kung protection ng ating liver aid pro hindi lang niya hinaharangan, i-prevent niya. And then, progression ng paglala ng hepatitis, nakakatulong ng malaki yung ating liver aid na may silimarin plus recombinant. So, gaano dapat katagal inumin para maging suporta ang silimarin? Okay, sabi ko nga talagang since by nakakategori siya ang vitamin, di ba? Sabi ko nga, whether may sakit ka man or wala kang sakit sa liver, mag-take ka. You need to take liver aid pro araw-araw. So what capsule yung ating liver aid pro is enough na kung wala kang sakit sa liver mo. Sakit, acute or chronic, 2 capsules or depende sa ibibigay na prescription sa'yo ng Pag sinabi mong bigay natin yung difference ng acute at ng chronic, okay, ang acute antonyms, like acute hepatitis, pwede siyang mawala. Pwede siyang mawala kasi viral nga lang yung virus. So, pwede kang uminom ng liver aid lang nang walang antiviral. Yun yung acute. But, kung chronic na ang yung hepatitis, like yung hepatitis A, sometimes hepatitis C, ayan, kailangan na ng antiviral na medicine. And then, pagka naman nag-take ka ng ganun, siyempre, mauuwi yan, pagkakabusan na mauuwi yan sa toxin, yung hepatitis. Kasi, sama-sama na yung mga gamot na mabibigat. Kaya di ba lagi kong ine-emphasize, kung may pinitake kang gamot, lalo na mga matataas na uri ng gamot, you need to take liver aid pro para maprotektahan ang pagkasira ng iyong atay dahil sa pagpasok ng malalakas na gamot. Okay, so maituring na ang liver aid o yung silimarin ay isang antioxidant. Not only, yes, antioxidant, kasi, di ba, may autoimmune yan. Yung nabanggit nga kanila ni Doc, meron isang klase ng hepatitis, which is autoimmune hepatitis. So, makakatulong ng malaki yung ating silimarin plus B-complex, which is liver aid pro, para maprotektahan yung isang klase ng hepatitis. So as early as anong age dapat uminom po ang isang individual? Kahit nga, sabi nga ni Doc kanina, pwede So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood ng sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna.